Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga giliw na taga-suporta. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aldrin. Nakatira sa isang baryo sa Leyte. 63 na po ako sa kasalukuyan. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1995. Ako po ay isang kusinerong antingero na may bitbit na galit sa puso mula nang mangyari ang trahedyang hindi ko inaasahan na magbibigay sa akin ng dahilan upang umubos ng mga aswang. Muli, ako po si Aldrin. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Felicia, nandito na ako. Buti naman, Aldrin, at nandito ka na. Bakit, ano bang meron? Bakit ka natataranta? Aldrin, yung anak kasi natin nawawala. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Kayo lang ang magkasama rito sa bahay. Kaya bakit nawawala ang bata? Oo nga, Aldrin. Pero kanina pa wala si Buboy eh. May 2 oras na. Ano? 2 oras na? Abat, alas 9 na ng gabi. Kanina kasi habang naglalaba ako, sabi niya, hihintayin ka raw niya sa labas ng bahay. Pero nung sinilip ko siya, wala na eh. Nagpatulong na rin ako sa mga tanod. Pero hindi talaga namin siya makita. Diyos ko naman, Felicia. Bakit tinayaan mo yung bata na lumalabas ng ganun? Pwede naman pagsabihan mo dito na lang sa sala maghintay. Pagod na ako sa pagluluto sa lintik na karinderya na yun, tapos ganito pa ang madaratnan ko dito sa bahay. Hindi ko naman ginusto to, Aldrin eh. Nag-aalala din naman ako para kay Buboy. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Hanapin natin siya. Aba, syempre hanapin ko siya. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang baryo natin ngayon. Dahil may mga bantay sa lakay ng mga aswang. Pero hinayaan mo lang ng ganun ng bata. Pambira ka, oo. Aldrin, hindi naman ako nagpabaya eh. Ang akala ko kasi, nandyan lang talaga siya. Kapag may nangyaring masama kay Buboy, Felicia, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Nang mga oras na yon, Sir Blair, lumabas ulit ako para hanapin ang nag-iisa naming anak ni Felicia. 7 taon pa lang kasi ang bata na yon at alam kong hindi siya aalis ng bahay nang walang kasama. Sa kalagitnaan ng paghahanap namin, nakasalubong ko ang pinsan kong si Edgar. Pawis, pagod at halatang nabigla. May mga kasama siyang tao na may dalang sulo. Nang tawagin ko siya, hindi siya kagad nakasagot. Oh, ano nangyari sa inyo? Ba't lahat kayo nihingal? Tsaka, may dala pa kayong mga sulo. Ano bang meron? Insan, may mga aswang kami nakita sa kakahuyan eh. At kaya kami hinihingal. Halos magtatakbo na kami. Si Buboy kasi. Ed, nakita niyo si Buboy ko? Oo, Felicia. Nasa kakahuyan siya. At kaso ano, Insan? Edgar, sabihin mo sa amin anong kaso? Anong nangyari? Insan, ano kasi, nabiktima siya ng aswang eh. Patay na si Buboy, Insan. Dahil sa narinig ko, nag-iba ang timpla ng emosyon ko at hinawakan ko ang kwelyo ng damit ni Edgar. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan! Sabihin mo sa akin, Edgar! Patawad, Insan. Wala kami nagawa eh. Sinubukan naman namin siyang tulungan pero huli na kami. Hindi. Nagsisinungaling lang kayo, Edgar. Hindi totoong patay ang anak namin. Hindi totoo yan. Dalhin mo kami doon, Edgar.
Dalhin mo kami kung nasan si Buboy. Sunod-sunod na pagtango ang itinugon sa akin ng pinsan ko. Kaya naman nauna na siya at mabilis namin siyang sinundan. Pagpasok namin sa loob ng kakahuyan, bigla na lamang bumigat ang loob ko at maya-maya pa nakarating na kami sa tumpukan ng mga tao. Nang makita naman nila kami, binigyan nila kami ng daan at napansin ko sa mga mukha nila ang awa. Naglakad naman kami ni Felicia patungo sa gitna kung saan may batang nakahiga at tinakpan ng 2 daon ng saging. Lumapit ako doon at inalis ko ang mga takip. Halos madurog ang puso ko nang makita ko ang sinapit ng nag-iisa kong anak. Anak! Buboy! Andito na si Papa, Buboy. Boy! Boy, gising na, boy! Sige na, boy! Anak ko! Diyos ko! Bakit nangyari ito, anak? Anak ko! Napayakap na lang ako sa dugo ang bangkay ng anak ko. Kinuha ang lamang loob niya na parang hayop at nasisiguro kong pinahirapan siya ng gusto. Felicia, anak natin. Wala na si Buboy. Buboy, anak. Patawarin mo si Papa. Hindi ka agad noon nakauwi. Ang anak ko! Halos maghalo ang luhat laway ng mga panahon na yon, Sir Blair, dahil sa sobrang sakit ng trahedyang sinapit ng anak ko. Nang gabi din na yon, binuhat ko ang bangkay ng anak ko pabalik sa baryo. Halos hindi ko na makontrol ang sarili ko dahil sa hirap ng nararamdaman ko. Dahil sa galit at lungkot na nadarama ko, pinagsusuntok ko ang magaspang na pader at hindi ako tumigil kahit na nagdurugo na ang mga kamao ko. Ngunit lumapit sa akin si Felicia at niyakap ako. Tama na, Aldrin. Tama na. Tumigil ka na. Wala na tayong magagawa ngayon. Magdasal na lang tayo na sana nasa maayos ng kalagayan ng anak natin. Hindi matatahimik si Buboy kung nakikita kanyang ganito. Bakit si Buboy pa? Bakit siya pa? Wala namang kamalay-malay yung bata eh. Bakit nila ginanon? Mga wala silang kaluluwa. Aldrin, ipagdasal na lang natin na mananagot ang mga halimaw na gumawa nito sa kanya. Hindi. Hindi to kaya ng dasal lang. Hindi ko hahayaang magpagala-gala ng mga aswang na gumawa nito sa kanya. At kung kaya ko, papatayin ko sila. At wala akong ititira sa kanila. Anong ibig mong sabihin, Aldrin? Alam mong antingero ko. At yung bagay na yon ay hindi ko nagamit para protektahan ang anak natin. Pero ngayon, gagamitin ko to para makaganti sa mga hayop na yon. Pero Aldrin, mapanganib ang naiisip mong yan. Wala na akong paki ngayon sa panganib na sinasabi mo. Basta ako mismong gagawa ng hustisya para kay Buboy. Ipaghihiganti ko siya. Matapos nun, Sir Blair, tumalikod na ako. Hindi na kami nag-usap pa ni Felicia. Kahit pa sa burol ng anak namin, ay hindi na kami nag-usap. Wala rin akong ibang ginawa kundi ang umiyak at magluksa dahil sa pagkawala ng nag-iisa kong anak na mas mahal ko pa kesa sa buhay ko.
Ilang araw din ako noon na hindi pumasok sa trabaho bilang kusinero sa isang karinderya. Naintindihan naman nila ang bagay na yon hanggang sa naipalibing na namin ang katawan ng anak namin. Hindi pa rin ako pumapasok sa trabaho ko at puro pag-iinom lang ang inaatupag ko. Mahal, pumasok ka na sa loob oh. Lasing na lasing ka na. Doon na tayo. Bitiwan mo nga ako. Hayaan mo ako dito. Gusto ko pang mag-inom. Kaya wag mo akong pakailaman. Pero Aldrin, natutulog ka na dyan eh. Sabi nang wag mo akong pakailaman eh. Alam mo, kung nandito lang si Buboy, siguradong hindi siya matutuwa na makitang ganyan ng tatay niya. Si Buboy? Bakit? Nandito ba siya? Hindi ba wala na? Alam mo, kasalanan mo yun eh. Kasalanan mo! Papayang nanay ka kasi. Paano mo nasasabi yan, Aldrin? Paano mo nasasabi sa akin na pabaya ako? Alam mo ba ang nangyari sa bahay nung maghapong yon? Hindi naman ah. Kaya wag mong sabihin pabaya ako. Dahil hindi ko din ginusto ang mga nangyaring yon. Kung nasasaktan ka, pues masakit din sa akin ang nangyari. Dahil ako ang kasama niya nung araw na yon. At hindi ko napansin na nawala na siya. At Aldrin, por Diyos por Santo, nanay ako. Ako ang nagluwal sa kanya. Nang marinig ko ang mga sinabi ng asawa ko, tumayo ako. At dahil lasing ako, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kaya nga nangyari yun kasi papaya ka. Wala kang kwentang nanay. Isipin mo, yung anak natin nandyan lang pero nawala. E di tawag doon. E di papaya ka. Nang sabihin ko naman yun, isang malakas na sampal naman ang nakuha ko mula sa kanya. Sa pagkakataon na yon, nabalik ako sa sarili ko. Alam ko yung mga sakripisyo mo para sa pamilyang ito, Aldrin. Dahil doon nagpapasalamat ako sa'yo. Pero wala kang alam sa pagod ko bilang isang ina at asawa. Wala kang alam sa mga nangyayari dito. Kahit na may masakit sa katawan ko, hindi ako nagrereklamo. Pero nung araw na yun, naglalaba ako. At dahil sa pagod ko, hindi ko siya nabantayan ng maayos. Sige na. Kasalanan ko na, kasalanan ko. Wala akong kwentang asawa. At wala rin akong kwentang ina. Pasensya na, mahal. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Pasensya na. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Aldrin, nanggaling mismo sa'yo. Pabaya ako. At wala akong kwenta. Huwag mong baguhin ang sinabi mo. Kung ganun man ang nasabi ko. Pasensya ka na, Felicia. Hindi ko na uulitin. Hindi, Aldrin. Alam mo, mabuti pa maghiwalay na lang muna tayo ng pansamantala. Uuwi mo na ako kina nanay. Baka pag ganun, makapag-isip tayo parehas ng maayos. Teka, Felicia. Huwag mo naman akong iwan. Pansamantala lang, Aldrin. Hanggat hindi ka bumabalik sa katinuan mo, hindi ako babalik dito. Nung mga panahon na yon, alam kong mali ang ginawa kong paninisi sa asawa ko. Siguro nga ay dala lang yon ng sakit na nararamdaman ko at pagkalaseng. Pero alam ko rin sa sarili kong hindi dahilan yon para pagsalitaan ko siya ng masasakit na salita. Sapagkat pareho kaming mga magulang. Kaya naman ng gabi din na yon, umalis si Felicia at umuwi sa mga magulang niya. At yun na yata ang pinakamabigat na parusang naranasan ko. Pero kapalit naman nun,
bumalik na ako sa trabaho ko. At kahit mahirap pa rin makapag-focus dahil sa mga nangyari, pinilit ko pa rin. Dahil ayoko naman na pati ang asawa ko ay mawala rin sa akin. Buti, Insan. Nagbalik ka na. Nung nakaraan pa nag-aalala sa'yo si Lolo Ricardo eh. Alam mo naman na nangyari, di ba? Kaya ngayon lang ako nakabalik. Oo, Insan, alam ko. Pero bakit parang di ko yata nakikita ang asawa mo sa bahay niyo? Ay nako, mahabang kwento, Insan. Kasalanan ko rin kasi. Kaya iniwan niya muna ako pansamantala. Kung ano man yan, Insan, sana maayos niyo. Aba, ang tagal niyo na mag-asawa. Sayang naman kung mag-iwalay lang kayo ng ganun kadali. Hindi naman kami nag-iwalay, Edgar. Pero mas maayos nang wala muna siya dito. Para maging magaan ang galaw ko. Kapag inumpisahan ko ng gantian yung mga aswang na pumatay sa anak ko. Ano? Ibig mo ba't sabihin babalik ka na sa panunugis? Oo, Insan. Hindi madadaan sa dasal lang yung bagay na to. Gagawin ko ang lahat makuha ko lang yung hustisyang nararapat para sa anak ko. Napakabata pa ni Buboy, Edgar. Tapos pinatay lang nila na parang hayop. Dami-dami pang pangarap ng anak ko. Tana, Insan. Alam ko naman na pagkagawa mo yan. Mabuti kang tatay, kaya sigurado kong mahahanap at mapapatay mo lahat ng aswang na pumatay sa anak mo. At sisiguraduhin ko yun. Walang lugar ang mga halimaw na yun sa mundo. Kaya dapat nilang maranasan yung sakit na dinanas ng anak ko. At papahirapan ko sila. At kahit sa impyerno, mararamdaman nila yung sakit. Pero Insan, mag-iingat ka. Mga aswang pa rin ng mga yan eh. Aba, Insan, mapanganib sila. Wala akong pakialam. Kahit na si Satanas pang makalaban ko. Dahil alam kong makakasama kong diwa ng Panginoong Diyos sa paniningil sa mga hayop na mga yon. Huwag ka mag-alala, Insan, nandito lang ako. Handa kitang tulungan. Kahit ano pa ang maging resulta ng laban mo. Para kay Buboy. Salamat, Insan, ha. Sige na, tama na to. Magluto na tayo. At baka dumating na ang amo natin. Wala pa tayong mailalabas. Tumango na lang si Edgar ng mga oras na yon. Halos 2 oras din kaming nagluto ng iba't ibang putay. Matapos nun, hinanda na namin sa labas ang mga ititinda naming ulam. At ilang sandali lang, dumating na rin ang amo namin na si Lolo Ricardo. Magandang umaga po, Lo. Magandang umaga din, Edgar. Ganun din sa'yo, Aldrin. Buti naman nakapasok ka na. Kumusta ka? Ayos na po. Siguro. Aba, siguro? Bakit naman siguro? Ilang linggo pa lang po ang nakalipas. Simula po nung mamatay ang anak ko, di ba? Oo, alam ko yon. Pero payo ko sa'yo, dapat kang maging ayos at hindi siguro lang. Alam ko tumatakbo sa isip mo dahil kilala kong pagkatao mo. Kaya kung gusto mong mawala sa landas natin ng mga walang pusong aswang na yan, kailangan mong maging handa sa loob mo. Sinusubukan ko naman po eh. Pero ang hirap man mawalan ng anak eh. Alam ko pakiramdam niyan, Aldrin. Kahit ako man ay halos gumuho ang mundo, nagbabatayan ako ng anak at asawa. At dahil din yun sa mga hayop na aswang na kung tawagin ay ikrana. Siguro tama po kayo. Dapat kong lakasan ang loob ko. Kahit hindi ko pa kaya. Para sa anak namin ni Felicia. At para maayos ko na rin ang relasyon ko sa asawa ko. Yan, tama yan, iyo. Alam ko naman na hindi mawawala sa'yo ang masaktan. At siyempre ang umiyak. Natural sa tao yan.
Pero kailangan mo pa rin lakasan ang dibdib mo. Kung gusto mo talagang makaganti sa mga hayop na yon, abay ayusin mo ang sarili mo. Salamat po sa payo, Lo. Teka, siya nga pala. Tapos na ba kayo magluto? Opo. Natapos na po namin ang lahat. Kung gano'n ay magpahinga na muna kayo habang naghihintay tayo ng mga kakain at bibili. Kaya ang mabuti pa, pumunta ka ng kusina, Edgar, at magtimpla ka ng kape para sa ating tatlo. Sige po, Lo. At ikaw naman, Aldrin, halika rito at umupo na muna tayo. Magkwentuhan tayo. Linggo rin ang tinagal nang huli tayo magkwentuhan. Sige ho. Umupo kami ni Lolo Ricardo sa isang bakanting pwesto. Matapos nun, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko para pagaanin ang loob ko. Dahil ng mga oras na yun, namumuo na naman ang luha ko sa aking mga mata. Iho, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Sana nga ho. Kaso hirap. Sobrang hirap. Na ikaw mismong makakita ng katawan ng anak mo. At binaboy ng aswang. Namimiss ko si Buboy, Lo. Lalo na yung pangungulit niya. Yung pagkisig niya sa akin sa umaga. Yung boses niya. At ang paraan niya ng pagtawag sa akin ng papa. Ang hirap. Sobrang hirap. Naiintindihan kita, Iho. Sige lang, ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo ngayon at sakit na nararamdaman ng iyong puso. Makikinig ako sa'yo. Salamat, Lo. Hindi niyo man po ako tunay na kadugo pero nandiyan kayo para damayan ako. Hindi ko na kasi alam na gagawin ko eh. Yung asawa ko umalis dahil din sa kagagawan ko. Ang hirap. Dahil sa mga nangyari, nakagawa ko ng bagay na pinagsisihan ko. Sa totoo lang, Iho, ganyan na ganyan din ako nung namatay ang mag-ina ko. Pero ang kaibahan, sarili ko ang sinisi ko. Kasi naturingan ako manunugis pero hindi ko man lang sila pinagtanggol. O di kaya iligtas man lang. Kasi sa mga katulad dating ama, ang pinakapasakit sa lahat ay ang mamatayan ng anak na siyang pinakamamahal natin sa ating buhay. Totoo yan, Lo. Nung makita ko yung katawan ng anak mo doon sa kakahuyan, Diyos ko, para akong binabalatan ng buhay. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Kaya ikaw, kung gusto mong mabawian ang mga hayop na pumatay sa anak mo, mas magandang palakasin mo ang loob mo. At huwag mong hahayaang talunin ka ng lungkot dahil yan ang magiging mabigat na kalaban mo pag nagkataon. Salamat po, Lo. Lahat po ng payo niyo susundin ko. Oo nga pala. Pumunta kayo ni Edgar sa bahay ko mamaya. Doon na kayo magapunan. Gusto ko kasing mag-inom. Ang tagal ko na rin kasi nung huling uminom eh. Ayoko na mag-inom mag-isa. Kaya kayong dalawa ay pumunta doon mamaya para ako'y merong kakwentuhan. Sige ho. Sasabihin ko na lang po kay Edgar. Habang nag-uusap kami ni Lolo Ricardo, parating naman si Edgar. Ngunit sa hindi inaasahan, may tao din na palapit sa kinaroroonan niya. At hindi naman yun napansin ni Edgar, kaya natapon niya ang mainit na kape sa taong yon. Estupido! Hindi mo ba tinitignan ang dinadaanan mo? Naku, sorry, boss.
Hindi ko po kayo nakita eh, sorry. Bakit? Ha? Sa laki ko to, hindi mo ako nakita. Bulag ka ba? Hindi po. Boss, pasensya na po talaga. Di naman sinasadya. Nabigla kaming lahat sa mga nangyaring yun. Lalo na ako. Dahil sa init ng dalang kape ni Edgar, hindi man lang umaray ang taong yun. Hindi ka naman pala bulag eh. Bakit hindi mo ako nakita? Gusto ba dukutin ko yung mga mata mo, ha? Wala naman pala kwenta yun eh. Boss, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Hayaan niyo po, lilinisin ko to. Tapos bibigyan ko po kayo ng extra damit pamalit. Anak ng puta, inaasar mo ba ako, ha? Ha? Gusto mo ba dikdikin kita? Dahil sa nangyayaring yun, hindi na rin nanahimik si Lolo Ricardo at pumagitna na lamang sa gulo. Sandali lang, sandali. Pasensya na sa nangyari. Ako ang amo nila. Ikaw pala ang amo nila. Kaya naman pala eh. Lampa-lampa mga trabador mo eh. Matanda na pala ang amo. Sandali lang, paumanino. Alam ko naman kung ano nangyari. Kasalanan yun ng mga trabador ko dahil di siya nag-iingat. Pero kung iinsultuin mo ko na dahil lamang sa matanda na ako, maaari ka nang umalis sa mga. Kasama ang mga alipones mo sa likod. Bastos pala tong matandang to eh. Pinapalis ba naman yung mga customer? Anong klase ka? Pinipili ko lamang kasi yung mga ginagalang kong customer. Dapat kasi ay yung mga karapat dapat lang. Ang ibig mo ba sabihin, ha? Hindi ako karapat dapat nagalangin, ganun ba? Oo. Dahil kung bastos ka sa matanda, sigurado kahit kanino ay bastos ka. Pero yung trabador mo ang may kasalanan. Bulag ka rin ba't bingi? Hindi ako bulag at hindi rin ako bingi. Nakita ko nangyari. Kaya nga humihingi kami ng pasensya sa iyo. At hindi naman ako bingi para hindi marinig ang pambabastos mo. Eh kung ayaw nyo palang mabastos, ayusin mo ang mga trabador mo. Mga walang kwenta. Habang nag-uusap si Lolo Ricardo at yung natapunan ng kape ni Edgar, nakita ko naman ng pinsan ko na pinupulot ang mga bubog. Ngunit nang may kukunin sanang basag na parte si Edgar, bigla na lang tinapakan ng taong yun ang kamay nito. Kaya imbis na mapulot ni Edgar ang basag na parte, bumaon yun sa palad niya. Kaya naman, hindi na napigilan ni Lolo Ricardo ang sarili niya at pinalo niya ng tungkod ang tuhod ng bastos na lalaki. Ba't? Sira ulo tong matandang ito ah! Nabigla ako nang hablutin ng taong yun ang kwelyo ni Lolo Ricardo at inundayan ng suntok. Kaya hindi na ako nanahimik pa at hinablot ko ang kamao ng taong yun. Teka pare. Galangin mo naman ang matanda. Huwag kang makialam dito. Baka gusto mo sirain ko yung pagmumukha mo. Huwag mo akong tinatakot ng ganyan pare. Baka hindi kayo makalakad palabas at pagapangin ko kayo papuntang pinto. Dahil sa mga sinabi kong yun, lumingon sa akin ang taong yun habang nakangisi. Ikaw, hindi mo ba ako kilala? Wala akong pakialam kung sino ka pa. Kahit ikaw pa ang presidente ng Pilipinas, hindi kita sasantuin. Lalo na kung sa usapang matanda. Mayabang kang kutong lupa ka. Baka gusto mong unahin kitang tirisin. Hindi ako natatakot sa mga banta mo. Umalis kayo rito ng mga kasama mo kung ayaw niyong magkagulo. Alam naming may mali kami. Pero hindi mo dapat ginagawa ang bagay na to. Pare-pareho tayong tao at kumakain ng kanin. At wala kang karapatan para mangmaliit ng tao. Nang sabihin ko yun, ay lumingon siya sa mga kasama niya at sumenyas. Maya-maya lang tinitigan niya ako at naglakad na. Pero hindi pa man siya umaabot sa labas, lumingon ulit siya sa akin.
Hindi ito ang huli natin pagkikitang ungas ka. May susunod pa. At sisiguraduhin kong ipaparamdam ko sa'yo na dapat hindi mo ko kinalaban. Hindi ako sumagot sa pagbabanta niya na yon at hinayaan ko na lang siyang tuluyang umalis. Pagkatapos nun, tinulungan ko si Edgar sa paglilinis ng mga bubog at tinulungan din siya sa paglilinis ng malalim niyang sugat sa palad. Aray, aray! Aray ko, aray! Dahan-dahan lang! Pabira nga naman ang sakit eh! Bagay sa iyan. Di ka kasi nag-iingat eh. Pero insan masakit nga. Dahan-dahan lang kasi. Masakit ba ka mo? O di ayan. Ikaw na maglinis niyan. Mabuti pa nga insan. Kasi parang tinutuli ulit ako sa sakit eh. OA mo naman masyado. Pagkatapos kong sabihin ang mga huli kong sinabi, nilapitan ko ulit si Lolo Ricardo na nagsiserve sa mga tao. Matapos nun, sinamahan ko ulit siyang umupo. Ngunit sa pagkakataong yon, tahimik lang siya habang nakatingin sa kawalan. Lo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, iyo. Bakit po ang tahimik niyo po yata? Meron lang akong iniisip. Ano ho yun? Masyado kasing mabigat ang pakinamdam ko sa taong yun. Kakaiba siya. Meron siyang mainit at madilim na enerhiya sa loob niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Ricardo? Basta, mag-iingat ka sa taong yun. Hindi siya ordinaryo at sa palagay ko may tinatago sa lihim. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Basta, sundin mo na lang ang mga sinabi ko. Natahimik na lamang ako sa mga huling sinabi noon ni Lolo Ricardo. Lumipas naman ang maghapong yon at nagsara na rin kami ng karinderya. Edgar, pumunta raw tayo sa bahay ni Lolo Ricardo. Iinom daw tayong 3. Sige insan, uwi lang ako muna saglit ah. Magpapaalam lang ako sa misis ko. Alam mo naman yun eh. Masyado siloso eh. O sige, ikaw bahala. Sasabay na ako kay Lolo. Wala naman akong uuwian na bahay. Ako lang naman mag-isa. Sige insan, mauna na ako sa'yo ah. Kita na lang tayo sa bahay ni Lolo. Tumango na lang ako sa mga huling sinabi noon ng pinsan ko, habang ako naman at si Lolo Ricardo ay sabay na naglalakad. Aldrin, iyo. Ano ba gusto niyong inumin ni Edgar? Kahit ano naman po iniinom namin eh. Huwag lang hunlason. Ikaw talaga. Siyempre hindi ko naman kayo paiinumin ng lason. Biro lang po yun, Lo. Kayo na po mamili sa kung anong gusto nyong inumin. Wala naman po kaming pili eh. Lalo na kung libre. O siya, meron pa naman akong stock na whiskey na Chavez Regal doon sa bahay ko. Napakasarap pa naman doon. Whiskey? Aba, mahal po ang alak na yun ah. Ako pa ba? Hindi mawawala sa bahay ko ang mga ganong alak. Lalo na't yun lang ang paborito kong iniinom kapag meron akong problema. Grabe, iba ho talaga kayo. Talagang Chavez Regal pa ang gusto nyo ha. Lumipas ang ilang minutong paglalakad at nakarating na rin kami sa bahay ng amo kong si Lolo Ricardo. Hindi malaki at hindi rin maliit ang bahay niya. Sakto lang. At kahit may pagkaluma na yon, maganda pa rin sa labas man o sa loob. O siya, sige na. Umupo ka na muna riyan at maghahanda lang ako na magiging pulutan natin. Ako na lang po, Lo. Ako nang bahala. Ano po bang meron kayo sa kusina? May 4 na tokwa pa ako dyan sa kusina. Ikaw na bahala kung anong diskarte ang gagawin mo dyan. Hindi pa kasi ako nakakapamili kaya wala pa akong ganong nakatenggang pagkain dyan sa bahay. Ganun ho ba? Sige, Lo. Ipiprito ko na lang po at gagawa na lang ako ng masarap na sukan sa usawan. Aba, ayos na yun, iyo. Sige na. At ihahanda ko na mesa natin para makapag-umpisa na tayo. Si Edgar, darating daw ba? Oo, Lo. Yun po ang sabi niya eh.
Magpapaalam daw po siya saglit sa asawa niya. O siya, sige, magluto ka na riyan. At ako nang bahala rito. Hindi na ako kumibo sa mga sunod na sinabi ni Lolo Ricardo. Pumasok na ako sa kusina at nag-umpisa na akong mag-asikaso at magluto. At nang matapos naman ako, inilabas ko na kagad yun at sakto naman nakadarating lang pala ni Edgar. Halatang isinakto mo na may pulutan na. Ayos ka din talaga. Hindi sinuyo ko pa kasi yung misis ko eh. Ayaw niya kasi akong payagan eh. Pero buti na lang, bagong sahod tayo. Kaya yun, pinagbigyan niya ako. Iba ka talaga. Ganun ko siya kamahal. Kapag ayaw niya akong payagan lumabas, bibigyan ko siya ng pera. Anligala na. Yun nga lang, wala akong baon. O siya. Baka magtampo pa ang whiskey ko kung magdadaldalan lang tayo dito at hindi pa mag-uumpisang tumagay. Hala, sige na. Wow! Whiskey yan Tsaka festival pa yan Aba, masarap daw yan Daw? Bakit? Hindi ka pa ba nakakatikim yan? Hindi pa kasi ang balita ko bahal yan Kesa ipambili ko niyan, ibibili ko na lang ng bigas. Aba, ilang kabad din yun. Sabagay, may punto ka naman. Mas nakakabusog yung kanin kaysa alak, di ba? Nang panahon na yun, nag-umpisa na kaming magtagay. Aminado ko, ng mga panahon na yun, kahit papano nakakalimot ako sa mga problemang pinagdadaanan ko. Laki din ng pasasalamat ko dahil meron akong pinsan at amo na hindi ako itinuturing na iba. Sandali. Buti na lang naalala ko, may bibigay pala ako sa'yo, Aldrin. Magagamit mo ang mga ito. Tinignan ko lang si Lolo Ricardo. Pumasok naman siya sa kwarto niya at paglabas niya may dala na siyang mahabang bagay na nakabalot sa makapal na tela. Maingat niya yon na binuksan at tumambad sa aming dalawa ang isang katana o kung tawagin sa atin ay samurai at isang medalyong tatsulok na kulay ginto. Para saan po tolo? Sa'yo na ang mga katanang ito, pati ang medalyon. Gusto ko kasi na ikaw na ang tatapos sa mga hindi ko tinapos doon. Nagkaling pa ang mga katanang ito sa ninuno ko na ibinigay naman ng kaibigan nitong hapon. Pero bakit niyo po sa akin ibibigay ito? Alam ko kasi na ikaw ang papatay sa lahat ng mga halimaw sa baryong ito. Kaya sige na, tanggapin mo na at baka ingatan mo sila. Ayoko po sanang tanggapin pero alam ko po na may dahilan talaga kayo. Kaya sa akin niyo po ito pinapasa. Kaya salamat po Lolo Ricardo. Tatanggapin ko po mga ito ng buong puso at hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko at nararamdaman ko na tama ang desisyon ko na sa'yo ko ibinigay ang mga mahalagang gamit ko. At ramdam ko yun sa'yo na hindi katulad ng isa nating kasama riyan na kada tagay nakakasampung hiwa ng tokwa. Napatingin ako sa direksyon ng pinsan ko na punong-puno pa ng pulutan ang bunganga. Natatawa naman ito at parang nahiya pa dahil nilunok niya ang nasa bibig niya nang hindi man lang ngumunguya. Grabing takaw mo talaga. Baka hindi ka malasing sa alak niyan Teka lang, son. May tubig. Bumara sa lalamunan ko. Yan. Ikaw kasi. Hindi lang kami nakatingin halos ubusin mo na yung pulutan. Sorry naman. Gutom lang ako Sige lang iyo. Hindi naman talaga ako mahilig mamalutan. Kainin mo lang ang gusto mo at iiwan ka muna namin saglit ni Aldrin. Saan kayo pupunta? Oo nga lo, saan tayo pupunta? Basta, sumunod ka lang sa akin sa kwarto. May ipapakita ko sa'yo. Sige ho. Hindi na nagsalita pa si Lolo Ricardo ng mga panahon na yon. Naglakad na siya at pumasok sa kwarto niya. Sumunod naman ako. Pagpasok ko doon, isinara niya ang pinto. Lo, ano pong gagawin natin dito?
May ipapakita lang ako sa iyo, iyo. Halika, lumapit ka dito. At hilahin mo ang takip na tela sa dingding. Sinunod ko ang sinabi ng matanda at nang maalis ko yun, tumambad sa akin ang malaking litrato at nandoon si Lolo Ricardo habang may buhat-buhat na bata na sa tingin ko ay kasing edad lang ng namayapa kong anak at may akbay siya doon na isang magandang babae. Sino po sila, Lo? Yung babae dyan ay asawa ko. At yung buhat ko naman ay anak ko. Grabe, ang gwapo niyo po pala nung mga kasing idarang ko po kayo. Abay, siguro ka. Pero hindi naman yun ang dahilan ko kung bakit ko pinakita sa iyo ang bagay na yan. Kung ganun po, Lo, ano po bang meron? At pinakita niyo po sa akin ang mga bagay na yan. Alam kong mali ang gamitin ka. Pero alam ko naman na iisa lamang ang hangarin natin. Yun ay ang mapabagsak ang mga aswang na lumapastangan sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ganyan na binigay ko sa iyo mga katana ko. Sapagkat matanda na ako at hindi ko na kayang lumaban pa. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Sana ikaw na ang taong tatapos sa kasamaan ng mga ikran. Para rin ito sa mga taong pinatay nila at sa iba pang inosenteng pamilya na sinaktan nila. Kaya ho ba pati tong medalyon nyo, binibigay niyo na po sa akin? Ganun na nga iyo. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat sa iyo. Matapos niyang magpasalamat, tinignan niya ang litrato ng mga namayapa niyang mahal sa buhay. Napansin ko ang pagtulo ng mga luha niya. Kaya naman, kinuha ko ang panyo ko at inabot ko yun sa kanya. Salamat iyo. Pasensya ka na kung nakikita mo kung ganito. Hindi ko lang kasi mapigil ang hindi maluwa sa tuwing makikita ko ang litrato namin. Napakasaya pa kasi namin dyan sa araw na yan. Pero sa isang iglap lang, nawala ang lahat. Naiintindihan ko po kayo, Lo. Ganyan din po ko eh. Nagawa ko pansisihin ng asawa ko dahil sa sama ng loob at lungkot ko. Kahit ako, may sinisisi rin ako. Yun nga lang ay sarili ko. Dahil hindi ko sila nailigtas kahit na isa pa akong manunugis. Inisip ko noon na ako'y walang kwentang tao. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Nalalapit na rin po ang oras ng mga halimaw na yan. Sana nga iyo. Hindi ko lubos maisip na hanggang ngayon ay nabubuhay pa ang mga hayop na aswang na ikran. Kahit wala naman talaga silang bilang sa mundo. At dapat sa kanila ay sinusunog ng buhay sa impyerno. Ngayon, mas ramdam ko po yung sakit na pinagdadaanan niyo, Lo. Kaya magtiwala po kayo sa akin. Ako mismo ang gagawa ng hustisya para sa mga mahal natin sa buhay. Hinawakan ako sa balikat ng matanda at nagpasalamat. Sunod nun, pinabalik niya ang tela na pangtakip sa lumang litrato nila ng pamilya niya at bumalik na kami sa sala at umupo. Ano pong ginawa niyo dun? Wala, San. May pinakita lang sa akin si Lolo. Ganun ba? Wala na ba kayong gagawin yan? Wala na iyo. Bakit mo naman naitanong? Di uminom na po tayo. At halos makalahati ko na yung alak eh. Yan. Yung alak nakakalahati mo pa lang. Pero yung pulutan 2 piraso na lang. Ano mo naman, malakas talaga ako mabulutan eh. Hayaan mo na siya, Aldrin. May mga tao talagang tulad niya. Oo nga po eh. Ang siba sa pulutan. Pero iyo, paalagaan mo ang katana ko at ang medalyon ko. Malakas na sandata yan. Opo, Lo. Hindi po kayo magsisisi na sa akin niyo po binigay ito. At gagamitin ko lang po mga to sa pagpatay ko sa mga aswang na ikran. Tama yan, iyo. Aasahan ko matatalo mo sila. Kahit bago man lang ako mabaalam sa mundo maging masaya ko.
Dapat alam kong wala na ang mga tulad nila rito sa mundo. Huwag niyo na po munang sabihin yan, Lo. Malakas pa naman po kayo eh. At sigurado akong maraming taon pa kayo mabubuhay. Kapag namatay kayo, wala na kaming amo. Paano na lang kami? Wala na kaming karinderyang lulutuan. Ay, nako. Ikaw talaga, oh. Gusto ko na rin kasi makasama ang mag-ina ko sa taas. At sobrang miss na miss ko na sila. Naku, Lo, kung nandito lang sila, sigurado akong sasabihin nila sa'yo na makakapaghintay sila at mabuhay ka na lang muna. Huwag ka masyado nagmamadali. Oo nga naman, Lo. Huwag niyo na po munang isipin yan. Marami pa tayong iinimin na alak. Kakainin kanin pala. Ikaw talaga, Edgar, oo. Joke lang naman yun. Pambasag lang. Nagpatuloy ang inuman na yon hanggang sa naubos na namin ang isang bote. At doon, inalalayan na lang namin si Lolo na ipasok sa kwarto niya at sabay na din kaming umuwi ni Edgar. Medyo nakakaramdam na rin ako ng kalasingan ng mga panahon na yon at umiikot na rin ang paningin ko at si Edgar naman nakaakbay sa akin habang pagewang-gewang sa paglalakad. Ngunit napatayo kami ng tuwid nang may marinig kaming sigaw ng isang bata. Pre, sandali lang. Sigaw ng bata yun ah. Oo nga pare. Minumulto na yata tayo ni Buboy. Hindi yun multo. Sigurado ako bata talaga yun. Dahil sa kasagaraduhan, inalis ko ang braso ni Edgar sa balikat ko at sinundan ko ang sigaw na naririnig ko hanggang sa nakaabot ako sa bungad ng kakahuyan at may isang nilalang akong nakita. Pula ang katawan nun at may nanlilisik na mga mata. Mahaba ang kuko, ang kamay at ang paa. Hoy! Anak ka ng teteng! Aswang na mukhang malaking langgam! Tigilan mo ang batang yan, ha! Hindi na ba kayo nakontento sa mga pinatay nyo? Patay ang anak ko! At iisa pa kayo! Umangi lang ang aswang na nasa harapan ko habang ang bata naman ay nakaupo sa lupa at umiiyak. Doon inalis ko sa lagayan ang dalawang katana o samurai. Hindi ko inaasahan na sa unang gabi pa lang sa akin ng bagay na yon ay magagamit ko na kagad. Hala, Bira! Kung gusto mong kumain ng laman ng tao, huwag yung batang yan. Labanan mo ko. At kapag natalo mo ko, iyong-iyo na ang lahat ng laman ko. Sa totoo lang, Sir Blair, hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit ko ba sinabi yon. Sadyang lumabas lang ng kusa sa bibig ko ang mga bagay na yon. At dahil sa sinabi ko, ngumiti nang malaki ang aswang at mabilis akong sinunggaban. Pero hindi ko hinayaang masugatan ako at agad kong nahiwa sa tatlo ang katawan niya. Aba! Walastik! Antik na ang katanang to, pero nakahiwa pa rin ng ganong kabilis. Ibang klase ah. Oo nga pala. Ikaw, Tutoy, sige na, umuwi ka na sa inyo. At sa susunod huwag ka nang lalabas ha. Kasi nagkalat sa baryo natin ngayon ng mga aswang. Pasalamat ka narinig ko ang sigaw mo dahil kung hindi, baka nalapa ka na ngayon. Sige na, alis na ako. Mag-iingat ka. Umuwi ka na ha. Tumango-tango lang ang bata at todo pasasalamat sa ginawa ko. Matapos nun, binalikan ko na si Edgar at nakita kong nakahiga na siya sa lupa at natutulog. Ang lakas pa ng hilik niya ng mga panahon na yon. Sinubukan ko naman siyang gisingin, ngunit ayaw niyang magising. Kaya naman, tinabihan ko na lang siya doon at doon na rin natulog. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa mahinang palo ng kahoy. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakita ko si Lolo Ricardo. Abay, ibang klase pala kayong magpinsana. At dito pa talaga kayo sa daan natulog. Buti na lang. At walang ganong aswang na pagala-gala kagabi. At hindi kayo kinain. Ha, baka kung nagkataon kwento na lang kayong dalawa ngayon. Aray. Sorry, Lo. Lakas ng tama nung ininom natin kagabi. O sadyang
Hindi lang ako sanay sa alak na yun. Ang tindi. Malakas man o hindi, dapat na kayo tumayo dyan. Tingnan niyo ang paligid niyo. Pinagtitigilan na kayo ng mga marites. Nako, ikaw Edgar, lagot ka ngayon sa bisis mo. Sigurado kung 2 mata mo naman babaya ang may black eye. Ha? Ito kasi si Aldrin eh. Ibis na gisingin ako, natulog din sa tabi ko. Oh, ba't ako na naman? Ang tagal na kitang ginigising kagabi. Ayaw mo naman magising, kaya natulog na lang din ako. Ay nako. Tama na yan, tama na. Doon na kayo maligo sa karinderya. May badyo naman doon at may mga damit pa kayo doon na nakatabi. Sige na, anong oras na din at wala pa tayong maititindang ulam? O siya, mauuna na ako ha. Sige, susunod na lang po kami. Ikaw kasi insan eh. Oh, ako na naman. Nagtinginan kami ng pinsan ko at tumayo na rin. At mabilis na sumunod sa matanda. At binitbit ko naman ang 2 katana na binigay niya sa akin. Nang makarating naman kami sa karinderya, nauna akong naligo para matulungan ko kagad na magluto si Lolo Ricardo at sumunod naman si Edgar. Lo, anong ulam po lulutuin natin ngayon? At ilang putahe po? Sa karne, magluto ka ng adobo, kaldereta, sinigang. At ikaw na dumiskarte sa iba. Sa gulay naman, laing at tortang talong. Sa isda, ginataang tulingan. At piniritong tilapia. Yun lang iyo. Basta, baka gawa ka ng 12 putahe. Kayo na bala ni Edgar dumistarte. At ako naman pupunta muna ako sa bayan para mamalengke. Sige Hulo, ingat po kayo. O siya, ikaw na bahala dyan ah. Sisibat na ako. Tinignan ko na lamang ang papaalis na si Lolo Ricardo at nag-umpisa na ring magluto. Sa 4 na oras nakatapos na kami ng 4 na putahe. Inuna ko ang mga putaheng nabanggit ng matanda at dumiskarte na lang ako ng iba pang putahe. Matapos nun, nilabas na rin namin ang mga ititinda namin. Minsan, ayusin mo muna yung mga upuan. Mamaya lang yan eh. May darating na mga customer. Sige insan, sandali lang. Tapusin ko muna itong pagpupunas ng mga lamesa. Nang matapos ako sa paglabas ng ulam, nagsaing na ako. Isa sa maliit na kaldero at isa sa malaki. Ngunit hindi pa man ako natatapos ay may dumating na. At yun ay ang mga grupo na kahapon ay muntik ng manggulo sa karinderya. Bakit nandito kayo? Bakit nga ba? Eh di bibili kami ng ulam. Anong ulam ang gusto nyo? Meron ba kayong dinuguan? Wala kami nun. Wala naman palang kwenta tong karinderya nyo eh. Kulang-kulang sa ulam. Di naman sa ganun. Sadyang may mga schedule lang yung mga ulam na niluluto namin dito. At wala ngayon ang dinuguan na hinahanap mo. Eh anong meron kayong ulam ngayon? Nandyan oh, tignan mo na lang. Ayoko yung mga nandito. Lutuan mo kami ng iba. Ipaglaga mo kami ng atay. Yung half-cook lang ha. Wala tayo sa restaurant para mag-request kayo ng ganyan. At saka wala rin kaming atay ng baboy. Eh di tama nga ako. Wala ngang kwenta ang karinderya nyo. Dahil puro wala. Alam nyo, kung ganyan lang kayo, huwag na kayo dito. Kasi yung mga tulad nyong nagsisiga-sigaan may kinalalagyan. Kaya wala kami nang hinahanap nyo. Sige na, umalis na kayo. Huwag nyong sirain ang negosyo namin. Dahil sa mga sinabi ko, sabay-sabay na nagsialisan ang mga taong sumira sa araw ko ng panahon na yon. Nilapitan naman ako ng pinsan kong si Edgar at tinignan sa muka. Grabe yata yung inis mo sa taong yun, insan ah. At kahit customer pa siya eh, nagagawa mo paalisin. Halata naman kasi sa kanila na wala silang balak bumili. Sadyang naninira lang sila ng araw. Pero sigurado ako, babalik yung mga yung bukas. Kasi yung mga ganun tao, masaya kapag may nasisirang araw dahil sa kanila. Hindi ko naman sila atrasan eh. E di magsiraan kami ng araw. Diyan ako bilib sa'yo, insan eh. Wala ka talagang inaatrasan. Sige na, tama ng daldal. Tapusin mo ng ginagawa mo. Wala ka ng ibang ginawa dyan ah.
Ako na ang lahat nagluto. Baka naman gusto mo, ako na rin tatapos. Pati ang pagpupunas ng lamesa. Ito na nga oh, ito naman. Nagwawalis na lang eh. Sakto naman na nagwalis si Edgar ay dumating na rin si Lolo Ricardo. Nakasakay siya ng tricycle. Pinuntahan ko naman siya para tulungan sa pagbubuhat ng mga pinamili niya. Matapos nun, inayos ko lang ang lahat sa kusina at inimbita niya na kaming mag-almusal. O ano? Kumain lang kayo na kumain. Dahil mamaya sigurado dadagsa na naman ang mga tao. Opo, Lo. Ikaw din po. Siya nga pala, wala pa ba dumating na mga customer? Meron na po, Lo. Kaso pinaalis ni Aldrin eh. Ano ka ba? Abay bakit naman? Bakit mo pinalayas yung customer? Yung mga taong muntik manggulo lang yun, Lo. Gustong mang good time. Naghahanap ng wala sa menu natin. Ay nako, sinasabi ko na nga ba? Yung mukha pa lang nila halatang wala nang gagawing maganda. Oo, Lo. Pero sigurado ako, Lo. Babalik-balikan tayo ng mga yun. Hindi mabubuo ang araw ng mga yun hanggat hindi sila nakakasira ng araw. Hayaan mo na ba ngayon? Kumain na lang kayo dyan. Sabay-sabay na nga kaming kumain ng mga oras na yon at nang matapos kami, sunod-sunod na rin ang pagdating ng mga customer at ng bandang hapon na nag-uumpisa na ulit kami sa pagliligpit. Ngunit may taong bumalik. Oh, ano na naman kailangan mo at nandito ka na naman? Baka maghanap ka na naman ng wala. Nandito ako para kunin kayong tagaluto sa karawang ko. Madaming ihahanda at kailangan ko ng dagdag na kusinero. Huwag kayong mag-alala. Triple ang ibabayad ko sa inyo. Huwag akong kausapin mo. Yung may-ari dito ang dapat mong tanungin. Bakit? Ano bang meron? Kukunin ko po sana kayong kusinero Para sa karawang ko. Sa makalawa na po yun. Magbibigay ako ng triple sa kita nyo dito. Pumayag lang kayo. Aba, himala at naging magalang kang magsalita ngayon. Kaso ay pasensya na. Hindi na kami tumatanggap ng ganyan ngayon. Sige na ho. Ngayon lang ulit ako maghahanda matapos ang ilang taon. Kaya sana naman ho pumayag na ho kayo. Matagal bago sumagot si Lolo Ricardo. Tinignan ko pa nga ang itsura nito at halata sa kanya ang pag-aalangan. Lo, sayang din yun. Dagdag kita din yun. May punto po si Edgar, Lo. Ay nako, o siya. Hayaan nyo muna ako magpasya. Bumalik ka bukas. Sasabihin ko sa'yo kung papayag ba ako dyan sa alok mo. Sige ho, babalik na lang po ako. Alis na ako. Sandali lang. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Maho. Maho. Ako naman si Lolo Ricardo. At ito si Edgar at si Aldrin. Sige ho, Tay. Mauuna na ako. Tumango-tango si Lolo Ricardo at pinanood lang namin na umalis ang taong nag-alok sa amin ng trabaho. Matapos nun, nagligpit na kami at naghanda na para umuwi. Pero naisip ko ng mga panahon na yon na wala naman akong uuwian sa bahay. Kaya naman, kinausap ko si Lolo Ricardo na doon na lang sa karinderya magpalipas ng gabi dahil meron namang kwarto doon. Sigurado ka ba dito ka matutulog iyo? Oo, Lo. Wala naman akong uuwian sa bahay. Meron pa naman akong ekstrang damit dito, kaya dito na lang po muna ako. Kung ganon, ikaw na bahala rito. Hane? Oo, Lo. Huwag ko kayong mag-alala. Bukas pagdating nyo dito, may mga nakahanda na po para pambenta natin. O sige, mauuna na ako. Ikaw ba, Edgar? Magpapalipas ka rin ba ng gabi rito? Naku, hindi hulo. Sigurado kasi ako na umuusok na yung ilong ng asawa ko dahil di ako nakauwi kagabi. Kung ganon mauna ka nang umuwi. Aldrin, uwi na rin ako Ikaw na bahala dito. Opo, Lo. Maasahan niyo po ako. Nang makaalis sila ng karinderya, hinanda ko na ang tulugan ko hanggang sa tuluyan na ring magdilim at tahimik lang akong nakatanaw sa bintana at pinagmamasdan ang langit at mga bituin.
hanggang sa naalala ko ulit ang anak kong si Buboy. Boy, anak. Miss na miss ka na ni Papa. Kumusta ka na dyan, anak? Sana masaya ka ngayon, ha? Kahit di mo kami kasama. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin lahat ni Papa para mapanagot ng mga halimaw na sumira ng buhay mo. Mahal na mahal kita, anak. Hindi lang mahal, kundi mahal na mahal na mahal na mahal. Bantayan mo si Papa sa lahat ng laban niya para mapanagot natin yung mga halimaw na pumatay sa'yo. Miss na kita, anak. Habang nagsasalita ako at kausap ko ang sarili ko, may pumasok na malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. At pakiramdam ko noon, yun ang tugon sa akin ni Buboy at bahagya akong ngumiti dahil doon. Maya-maya lang tumahimik na rin ako at pinunasan ang mga luha ko sa mata. At balak na sanang humiga nang biglang makarinig ulit ako ng mga sigawan sa labas. Mabilis naman akong tumayo at kinuha ko ang mga katana na ibinigay sa akin ni Lolo Ricardo at isinuot ko naman ang medalyon ko at ganoon na rin ang medalyon na kasama ng mga katana at lumabas ako. Sinundan ko ang ingay hanggang sa nakarating ako sa kakawyan. Doon ko nakita ang mga aswang na may mga bitbit na bata. Hoy kayo! Namumuro na talaga kayo, ha? Mga anak talaga kayo ng teteng, ha? Hindi na kayo nakontento sa iba yung mga batang napatay. At ngayon hihirit pa talaga kayo. Tumigil na kayo, mga damuho kayo. Wala kayong mga puso. At sino ka naman para sundin namin? Sino ako? Ako lang naman ang tatay ng isang batang pinatay nyo. Kaya ngayong gabi, tatapusin ko kayong lahat. At wala akong ititira sa inyo. Huwag kang magpatawa, Aldrin. Dahil wala ka pa sa kalingkingan ko. Aba, teka. Paano mo nalaman ang pangalan ko, ha? Sino kang hayop ka? Wala pa tayo sa tamang oras para isiwalat ko sa iyo ang tunay kong katauhan. Maghintay ka lang dahil malapit na rin naman ang araw na yun. Huwag mo akong lokohin. Sino ka ba talaga? At paano mo nagawa to sa mga bata? Isa lang. Sila ang pinakamasarap na pagkain naming mga ikran. Hindi ba kayo nagkaroon ng kahit konting awa man lang? Bakit naman kami maaawa sa mga pagkain namin? Hindi ba ganun rin naman kayo mga tao? Naawa ba kayo sa mga baboy na kinakatay ninyo? Sa mga manok na kinakain ninyo? Sa lahat ng hayop na ginagawa yung masarap na putahe? Hindi naman, di ba? Kaya ganun din kami sa mga bata. Dahil sila ang pinakamasarap sa lahat. Iba ang mga hayop na nabanggit mo at iba rin ang mga binibiktima nyo. Tao mga yan. Nakakapagsalita sila at nasasabi nila kung gaano kasakit ang ginagawa niyong pagpapahirap sa kanila. Hindi gaya ng mga nabanggit mo. Ginawa talaga sila para sa aming mga tao, para gawing pagkain. Kung ganun, isipin mo na lang din na ginawa kayo mga tao para maging pagkain lang namin. Ganun naman talaga, di ba? Bilog ang mundo natin. Lahat tayo nagkakainan lang. Kung ang hayop ay pagkain nyo, ganun din kayo. Mga pagkain lang namin kayo. Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa mga sinasabi mo, hayop ka? Bakit naman ako kikilabutan kung totoo namang masarap ang laman ng tao? Lalo-lalo na ang karne at dugo ng mga bata. Dahil sa asar, hindi ko na mapigilan ang sarili ko at padalos-dalos akong sumugod hanggang sa napatay ko ang mga kasama niyang aswang at nabawi ko
ang batang hawak nila. Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Kung sa'yo nauubos pa lang, sa akin ubos na. Mula pa nung pinatay niyo ang anak ko. Hindi na kayo naawa, mga demonyo kayo. Wala pang muwang ang batang yon. Hindi niyo ba alam? Ang dami niyang nasayang na pangarap dahil pinatay niyo lang siya ng ganun-ganun lang. Sino bang anak ang sinasabi mo? Aha! Alam ko na! Yung ba yung batang dinala namin dito sa kakahuyan? Yung batang mestizo? Hindi na ako nakasagot pa sa mga sinabi ng halimaw na yon dahil anak ko nga ang tinutukoy niya. Sa halip, pinatakbo ko na ang mga bata palabas ng kakahuyan. O ano? Hindi ka na nakasagot? Siguro tama ako, no? Anak mo nga yung batang naging hapunan ko noon. Hayop ka! Hayop ka! Aba? Mukhang tama nga talaga ako. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo kung paano ko siyang pinatay? Hayop ka! Demonyo ka! Wala kang kasing sama! Alam ko yan! Masama talaga ako! Pero kahit ayaw mo, sasabihin ko sa'yo kung paano ko pinatay ang anak mo. Alam mo bang tatanga-tanga ang anak mo? Nakita ko siya doon sa labas ng bahay niyo. At tinanong ko kung sino ang hinihintay niya doon. At ang sabi niya ay ang tatay niya raw na magaling na kusinero. Hinihintay ka raw niya dahil gusto niyang ipagluto mo siya. Kaya ang sabi ko, pupuntahan ka namin at doon ko siya nagawang dalhin sa kakahuyan. Pero may nakakita sa amin. Matitigas ang ulo nila. Sa katunayan, wala pa akong balak patay na batang yon. Pero yung mga tao kasi, matitigas ang ulo. Kaya yon! Tumigil ka na! Tama na! Tama na! Hindi, Aldrin. Hindi! Dapat mong marinig ito. Yung anak mo kasi masarap ang dugo. Maninamnam, manamis-namis. Alam mo ba pagdating namin sa kakahuyan, doon ko ginawa ang biglaang paglapa sa kanya. Habang nakatayo siya, itinusok ko sa sikmura niya ang mga kukukong ito. At hinila ko ang bitukan niya hanggang sa nahiga siya sa lupa. At nanginginig pa. Kaya mo ba, habang kinakain ko ang laman loob niya, bukang bibig niya at salitang papa. Hayop ka! Hayop ka, demonyo ka! Wala kang kasing sama! Bakit mo ginawa yun sa anak ko? Bakit? Mabango kasi ang dugo niya. Tsaka pagkatapos kong kainin lahat ng laman loob niya, ay iniwan ko lang sa doon. O di ba? May nadatnan pa kayo. O, hindi ko siya kinain ng buo. May ebidensya. Ang sabi ko, tumigil ka na! Tumigil ka na, demonyo ka! Dahil sa galit na nararamdaman ko, matapos marinig lahat ng sinabi ng aswang, mabilis ko siyang inatake. Ginamit ko ang dalawang katana. Sinubukan ko siyang masaksak sa leeg, pero mabilis niya itong nailagan. Hanggang sa nasugatan niya ako sa balikat, ngunit sa parehong oras nabigyan ko rin siya ng mahabang sugat sa dibdib. At umusok naman ang sugat niyang yon. Dahil doon, umatras siya at tinignan niya ako ng masama. Hindi pa ito tamang oras para maglaban tayo. May nakatakdang araw para nito. Pero sisiguraduhin kong sa laban na yun, ipapadala kita kung nasaan ngayon ang anak mo. Ang sabihin mo, natutuwag ka lang. Kaya aalis ka sa laban na to. Hindi ako duwag! Sadyang may tinakdalaman talaga akong araw para sa'yo.
Matapos niyang sabihin yun, mabilis siyang tumakbo. Hindi ako nakahabol dahil pagdating sa kadiliman ng kakahuyan ay bigla na lamang itong naglaho. Wala na akong ibang nagawa ng oras na yon kundi ang mapaupo sa lupa at humagulgol sa iyak. Hindi ko kasi akalain na pinahirapan talaga ng gusto ang buboy ko at sa huli pa nitong hininga ay ako pa rin ang hinahanap niya. Patawarin mo ko, anak. Kung nung gabing kailangan mo ko ay wala ako. Patawarin mo ko. Patawad. Patawad at hindi man lang kita ipagtanggol. Hindi man lang kita nailigtas. Pero anak, sisiguraduhin kong sa susunod na magkaharap kami, gagawin ko sa kanya ang pagpapahirap na ginawa niya sa'yo. Nang mga panahong yon, doon na rin ako nalipasan ng gabi. Walang tulog at puro pag-iyak lang ang ginawa. Nang makita kong lumiliwanag na ay naglakad na ako pabalik sa karinderya. Nang makarating ako doon, naroon na si Edgar at si Lolo Ricardo. Sos, Ginoo ko! Saan ka ba galing kagabi, Aldrin? At kanina pa kami naghanap sa'yo. Hindi mo ba alam na nag-aalala kami sa'yo? Hindi ako nakasagot sa mga sinabing yun ng amo ko. Tahimik lang ako na nakatayo at bakas pa rin sa mga mata ko ang pagluwa. Insan, ano yan? Bakit may dugo ka sa katawan? Tsaka may sugat ka sa balikat ha? Ano ba nangyari sa'yo? Aldrin, saan ka ba talaga naggaling? At saan mo nakuha ang sugat mo? At bakit ka puno ng dugo sa katawan? Lo, si Buboy po. Anong Buboy ang pinagsasabi mo? Patay na si Buboy. Patay na ang anak mo. Alam ko yun, Lo. Pero pinahirapan siya eh. Mismong aswang ang pumatay sa kanya. Sinabi sa akin kung paano niya pinahirapan ang anak ko. Pero wala man lang akong nagawa. Wala man lang ako nun doon para ipaglaban ang anak ko. Ako talagang may kasalanan eh. Dahil hindi ka agad ako umuwi ng gabing yun. Aldrin, Lumabas ako kagabi dahil may narinig akong sigawan ng mga bata. Doon ko nakaharap yung aswang na pumatay sa anak ko. At doon niya sinabi sa akin ng lahat. Lo, alam niyo ba? Kahit sa huling hininga ng anak ko, ako pa rin ang tinatawag niya. Hindi ko lubos maisip kung anong sakit at hirap ang pinagdaanan niya sa kamay na walang pusong aswang na yun. Napakawalang kwenta kong ama! Iho, huwag mong sabihin ang bagay na yan. Dahil hindi mo namang ginusto ang nangyari. Nandun na po ako sa hindi ko ginusto. Pero wala man lang ako nagawa nun. Hindi ko man lang nailigtas ang anak ko. At sakit-sakit, no? Sobrang sakit. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit habang iniisip ko yung anak ko habang pinahihirapan ng aswang. Uminahon ka muna. Edgar, kumuha ka ng malinis na tubig doon. Lilinisan natin ang sugat ni Aldrin. Habang umiiyak ako, pinilit akong pakalmahin ni Lolo Ricardo at nilinisan nila ang mga sugat ko. Tulala lang ako habang nililinisan din nila ang katawan ko na puno ng dugo ng aswang. Pagkatapos, inalalayan ako ni Edgar sa kwarto at doon pinagpahinga. Nakatulog naman ako at paggising ko, napansin ko na nakasara pa rin ang karinderya. Habang sila, Lolo Ricardo, ay nag-uusap lang at nakaupo sa may bakanteng lamesa. Gising ka na pala, iyo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang po, Lo. Lo. Hindi po ba kayo nagbukas? Hindi na, iyo. Hanggang bukas baka hindi na muna tayo magbubukas.
hintayin na lang natin yung trabaho inano ko sa atin ni Maho. Para naman kahit papano makapagpahinga tayong tatlo. Oo nga naman, Insan. Ay, siya nga pala. Hindi ka ba nagugutom? May niluto kong pagkain dun, oh. Baka gusto mo munang kumain. Salamat Insan pero ayos lang ako. Di pa naman ako nagugutom eh. Sigurado ka ba? Hapon na at wala pa ring laman ng sikmura mo. Oo lo, ayos lang po ako. Ay, nako. Kung ganon, halika rito, samahan mo kami ni Edgar. At magkwentuhan na lang muna tayo rito. Umupo ako sa tabi nila at pinakinggan ko na lang muna sila sa pag-uusap. Hanggang sa naisip ko na dapat kong sabihin sa kanila ang mga naganap kagabi. Lo, yung kagabi po pala. Madami po akong nalagas na aswang na ikran. At yung pinakapinuno nila, naiwanan ko ng mahabang sugat sa dibdib. Abay, magandang balita yan kung ganon. Liliit na ang puwersa ng mga ikran. May sinabi pa po siya sa akin do. Hindi niya kasi tuloy yung laban eh. Dahil may nakatakda daw siyang araw para dun. Malamang sa malamang. May plano na ang hayop na yon. Kaya mag-iingat ka. Hindi natin alam kung anong plano ng halimaw na yon. Gusto ko nga po do. Ngayon palang magharap na kami. At ipapadama ko sa kanila yung sakit na pinaranas nila sa anak ko. May tamang panahon dyan, iyo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan madaliin. Konting pasensya lang at makukuha mo rin ang hustisya na dapat mong makuha. Pero Insan, huwag ka mag-alala. Nandito lang ako, ha. Handa akong bumakap sa'yo palagi. Mahal namin ni Mrs. si Buboy. Napakabait kasi ng pamangking kong yun eh. Kaya tutulong ako. At para rin sa kanya to. Salamat Insan. At nandito rin naman ako, Aldrin, para suportahan ka sa mga bagay-bagay. Tiwala ka lang sa sarili mo. Alam kong matatalo mo ang mga ikran. Gagawin ko po talaga ang lahat, Lolo Ricardo. Makamit lang ang hustisyang nararapat para sa lahat ng taong walang awa nilang pinagpapapatay. Basta, palagi mo lang isipin ang mga payo na sinabi ko sa iyo doon. Salamat po. Pati na rin sa'yo, Insan. Wala yun, Insan. Mahalaga kayo sa akin. At gagawin ko to para sa pamangking ko si Buboy. Ganun lang ang mga pinag-uusapan namin ng araw na yon. At ng mga sumunod na araw naman, naglinis lang kami ng karinderya. At pinalipas lang ang maghapon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na magluluto kami para sa kaarawan ni Maho. Nang araw na yon, may kakaibang pakiramdam na akong nararamdaman na hindi ko pinapansin. Hinanda na lang namin yung mga gamit na dadalhin namin at isa na rin doon ang mga katana na ibinigay sa akin. Isinuot ko rin ang mga medalyon at ipinagtaka naman yun ni Lolo Ricardo. Kailangan ba talagang dalhin mo pa ang bagayan, iho? Yung po sinasabi ng puso't isip ko, Lo eh. Kaya mas maganda na pong dalhin ko to at handa tayo kung sakali. O siya, ikaw bahala. Ay nga pala, nasa ba si Edgar at wala pa rin siya? Baka dumating na yung magsusundo sa atin. Hayaan nyo, Lo. Maya-maya lang nandito na rin yun. Oh, speaking, ayan na pala siya oh. Napatingin si Lolo Ricardo sa papalapit na si Edgar. Nakangiti pa nga ito at may dalang bag. Ay nako, buti na lang nakarating ka na. Akala ko hindi ka na makakarating. Sigurado kasi ako maya-maya lang nandito na yung sundo natin. Pasensya na po kayo. Ayaw kasi akong payagan ni Mrs. eh. Iniisip niya kasi na hindi trabaho pupuntahan ko. Buti sinabi kong kasama kita at si Aldrin. Kaya ayun, naniwala na. Alam kasi niya na di babaero tong pinsan ko eh. Tama na muna yan. Ikaw, Insan, pumunta ka muna sa kusina. Tignan mo yung mga dapat mong dalhin. Para pag nandun na tayo, hindi tayo kulang-kulang sa gamit natin. Mahirap na. Huwag ka mag-alala, Insan. Kahapon ko pa inayos sa mga dadaling ko. Bibit-biting ko na lang. E di, mainam pala kung ganun. Habang nandun kami sa harap ng karinderya, nakatayo at nag-uusap, may dumating biglang tricycle at ang sabi ng driver nito, pinapasundo na raw kami ni Maho. Teka Manong,
Bakit hindi po siya yung nagsundo sa amin? Sumagot ulit ito at ang sabi niya ay abala daw ito sa paghahanda lalo na't marami daw siyang darating na mga bisita. Kaya naman sumakay na lang kami. Nagtataka lang ako sa mga dinaanan namin dahil malayo yun sa baryo namin at wala pang kabahayang madadaanan at puro patay na puno lang. Inisip ko noon na bakit makakarating si Maho sa baryo namin kahit ganun pala kalayo ang baryo nila. Pagdating naman namin doon sa baryo nila, malamig kaming sinalubong ng mga tao at wala rin akong nakitang mga kababaihan doon at halos mga kalalakihan lang na maskulado ang pangangatawan. Ilang minuto lang din ang tinagal at nakarating na kami sa bahay ni Maho. Malaki yun pero luma na. Insan, bakit ganun kumakatingin ng mga tao sa atin? Tsaka bakit puro lalaki lang ang mga nakatira dito? Di ko alam, Insan. Parang kakaiba nga eh. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong baryo. Kahit matandang babae, wala. Kinikilabutan din ako sa mga tao kanina, Insan eh. Kapag natitigan ko sila sa mata, pakiramdam ko parang gusto nila akong kainin ng buhay. Sa palagay ko, may lihim ang baryo ito. Huh? Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? May lihim ang baryo ito, Aldrin. At sa pakiramdam ko ngayong gabi natin yun malalaman. Pero umakto lang kayong normal. Sa palagay ko, may malaking sorpresa sa atin si Maho. Kahit noon pa man, wala na talaga akong tiwala sa taong yon. Ganun po ba? Bakit niyo pa rin tinanggap yung alok niya na magluto tayo para sa karawan niya? Wala lang. Nasabi ko na noon sa inyo na may itim na enerhiya akong nararamdaman sa kanya. At sa palagay ko, isa siyang gas. Ngunit bago pa man maituloy ni Lolo Ricardo ang sasabihin niya, lumabas sa pinto si Maho. Nakangiti ito, naabot hanggang tenga. Ngunit halata sa mga mata niya na hindi talaga ganun ang gusto niyang ipakita. Sa wakas, nakarating na rin kayo. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Halika kayo, ihatid ko kayo sa kusina at makapag-umpisa na kayo magluto. Sige. Salamat. Tara na, Holo. Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay ni Maho. Pagdating doon, may mga nadatnan kaming mga lalaki na nakaupo sa sofa at nag-iinuman. Tinitigan pa nga kami ng mga ito at todo naman sakapit sa akin ang pinsan kong si Edgar. Ano ba nangyayari sa'yo, Edgar? Nakakakilabot, Insan eh. Kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Hindi ba't sabi sa'yo ni Lolo Ricardo, umakto ka lang ng normal? At para ka namang abnormal dyan sa ginagawa mo. Pasensya na, Insan. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Talaga nanginginig ako eh. Tumigil lang kami sa pagbubulungan nang tignan kami ni Lolo Ricardo. At nang makarating kami sa kusina, iniwan din kami kagad doon ni Maho at may mga tatawagin lang daw siya. Bakit ganun? Wala man lang gamit dito sa kusina. Kaya nga eh. Tsaka, tingnan mo, may 3 malalaking kawa. Halos kasya na ako dyan eh. Nakapagtataka nga. Tsaka umpisa pa lang. Alam ko na may mali na. Kaya maganda kayong dalawa sa palagay ko. Wala talagang kaarawan dito. At ito ay isang bitag. Kung ganun, ano pong kailangan sa atin ni Maho? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero buti na lang dinala mo ang mga katana mo, iyo. At hindi rin ako nagkamaling palitan ang tungkod ko na may patalim na inilalabas sa dulo. Ala, bakit ganun? Bakit ako hindi niyo ako sinabihan? Kayo, may ganyan kayong paghahanda. Kayo, may dalang mga katana at tungkod. Samantalang ako, lintik na yan. Sandok lang ang dala ko. Hindi rin naman namin alam na mangyayari to eh. At isa pa, hindi pa tayo sigurado kung ano talagang kailangan sa atin ng taong yun. Ang kailangan ko sa inyo ay ang mga ulo nyo. Sabay-sabay kaming tumingin sa pinagmumula ng boses ni Maho. Natigilang kaming 3 nang makita namin ang napakaraming tao. Teka.
Ano to? Anong ibig sabihin ito? Wala ka ba talagang alam? O sadyang tanga-tanga ka lang talaga? Ano ba pinagsasabi mo? Talaga bang wala ka man lang nahalata maski konti? Napaka-inutil mo naman. Kung wala ka talagang ipaluluto sa amin, mas mabuti nang umalis na lang kami. Tara na, Lo. Sinayang lang nila ang araw natin. Teka. Akala nyo ba ay makakaalis pa kayo rito? Ano ba talagang kailangan mo sa amin? Ano bang ginawa namin sa'yo? Una, pinahiya mo ko. Pangalawa, ito, Itinaas ni Maho ang damit niya at doon bigla akong parang nahirapang huminga dahil si Maho pala ang aswang na nakalaban ko noong nakaraang gabi at siya rin ang pumatay sa anak ko. nagulat ka ba? Tama ako nga. Ang nag-iisang ikran na kumain sa anak mo. Habang nakabulat pa ang mga mata niya at binibigkas ang salitang Papa. Hayop ka. Papatayin kita! Hep! Mali ang sinabi mo. Ako ang papatay sa'yo. At nakikita niyo ba yung mga kawa na yan? Diyan namin kayo ilalagay. At kakainin namin ang mga laman loob niyo. Tumigil ka! Tama na! Hindi ka na ba nagsawang pumatay? Noon ay ang pamilya ko. Tapos ang anak ni Aldrin. Ngayon naman ay kami. Ganyan na ba talaga kahalang ang bituka mo? Teka, anong sabi mo? Pamilya mo? Aba, wala yata akong maalala na pumatay ako ng pamilya. Nakakalimutan mo na ba? Yung kaming sumalakay kayo sa baryo at sa kagustuhan yung gantihan ako dahil sa pagpatay sa angkan mo ay pinatay mo ang mag-ina ko. Habang tinali niyo ko at ipinakita niyo pa sa akin kung paano niyo sila pahirapan. Naalala ko na. Ikaw pala yun. Aba, at tagal din nating hindi nagkita. Napakatanda mo na. Pero kahit na matanda na ako, hindi pa rin ako nakakalimot sa lahat ng kahiyupang ginawa mo. May araw ka rin. At may tatapos din sa'yo. At hindi kayo yun. Kung merong man tatapos sa akin, siguradong hindi pa siya pinapanganak. Hindi ka nakakasigurado. Hayop ka. Sigurado ko, Aldrin. Dahil sa gabing ito, kayo ang mamamatay. Para naman wala nang sagabal sa amin tuwing hahanap ako ng mabibiktima sa baryo nyo. Tuwing kukuha kasi ako, lagi na lang ako nabobokya. Dahil sa pakialamerong kagaya ninyo. Teka, anong nyo? Hindi naman ako kasama doon ah! Manahimik ka! Isa ka sa mga pakialamero. Hindi ko pa sana papatayin yung batang mistiso at gagawin ko sana itong tagapagmana. Pero dahil sa paghabol mo, wala akong nagawa, kundi ang lamunin siya. Tumahimik ka na! At huwag mo nang babanggitin ang anak ko rito. Wala kang karapatan sa bagay na yun. Dahil halimaw ka! At wala kang kasing sama! Yan talaga ang gusto ko sa'yo, Aldrin. Mula pa nung una tayong magkita, ramdam ko na kapag naglaban tayo ay hindi mo lang ako bibigyan ng libang, kundi ng isang laban na hindi ko makakalimutan. Malakas ang aura mo, pero hindi pa rin yan ang makakatalo sa akin. Huwag kang pakakasiguro, hayop ka.
Kung ito man ang sinabi mo sa akin ay tamang oras, sisiguraduhin ko naman sa'yo na uuuring ka na sa lupa at wala ng mga batang mamamatay nang dahil sa kasibaan mong aswang ka. Pero paano ba yan? Hindi naman ako ang una niyong lalabanan eh. Ang mga kasama ko muna siyempre. Tsaka baka kahit sila ay mapatay na nila kayo. Kaya hindi ko na kailangan pang mag-aksaya ng oras para labanan kayo. Ang sabihin mo, isa kang malaking duwag. Kailan pa naging isang kaduwagan ang magtawag ng pagkain sa mismong lungga nila? Ha? At ang pagkain na yun ay kayo. Pumasok kayo sa lungga kung saan mapuputol ang mga hininga nyo. Aldrin, huminahon ka muna. Alam mo naman na mas mautak ka kaysa sa kanya. Ang aswang na yan ay isang inutil at walang utak. Akala mo mabaho? Hindi kami handa. Pwes, nagkakamali ka. Hoy, tanda! Wala akong pake kung handa man kayo o hindi. Kasi pareho lang din naman ang mangyayari. Mamamatay at mamamatay kayo rito. Mangarap ka ng gising. Anak ka ng titing. Nang mga oras na yon, inilabas ko na ang mga katana na ibinigay sa akin ni Lolo Ricardo at mabilis kong hinalikan ang mga medalyon na nakasabit sa leeg ko at matalim ko siyang tinitigan, pero tumawa lang siya ng malakas. Dahil doon, mas lalo akong nainis at hindi na ako nagpapigil pa kay Lolo Ricardo at sumugod na ako, pero nakatalon ang hayop na si Maho at hinarangan ako ng mga alipores niya. Wala akong nagawa kundi ang labanan sila, habang si Maho naman nanonood lang sa hindi kalayuan at nakatingin na parang nakakaloko. Nahirapan din akong matalo ang mga alagad niya, pero nagpapasalamat ako dahil kahit naduduwag si Edgar ay tumulong siya at ganun din si Lolo Ricardo. Kaya ilang sandali lang, naubos namin ang mga alagad niya. Ngayon, ikaw naman, Maho. Labanan mo kami at huwag kang magtago sa likod ng mga kawal mo dahil hindi bagay sa tulad mong demonyo. Ikaw naman ngayon ang tatapusin ko. Masyado ka namang nagmamadali. Gusto mo na ba kaagad na makasama ang anak mo? Sabihan mo lang at pagbibigyan kita. Sabi kong huwag mo nang babanggitin ang anak ko. Matapos ng mga huli kong sinabi, sumugod kagad ako at sinubukan ko siyang saksakin. Pero dahil sa ginawa kong yun, nagawa niya akong sipain sa tagiliran. Kaya naman tumilapon ako. Aldrin! Hayop ka talagang aswang ka! Gusto nyo yun eh. Kaya bakit mo ako tinatawag na hayop? Dahil hayop ka talaga. At hindi lang basta hayop. Isa kang demonyo. Walang awa at makasarili. Alam nyo, punong-puno na talaga ako sa inyo eh. Kaya ako naman. Tatapusin ko na kayo! Habang habol ko ang hininga ko, nakita kong nagbago ang anyo niya at tulad nun, kulay pula pa rin siya at halimaw na halimaw ang itsura niya. Tinangka niyang sugurin si Lolo Ricardo pero itinulak ni Edgar ang matanda at inipit niya ng 2 sandok ang kamay niya. Matatakot din ako! Pero gaya ni Aldrin, nanggaling din ako sa angka ng mga mahuhusay na antingero. Kaya hanggat buhay kami, walang aswang ang makakaligtas sa bangis namin! Manahimik ka! Matutuwa sana ako nun sa sinabi ni Edgar dahil ipinagmamalaki niya na may dugo siyang antingero. Pero napalitan yun ng pag-aalala dahil isang sampal lang ng aswang ay tumilapon na kagad siya. Yan na ba ang sinasabi mong mahusay? Sa isang sampal ko lang, tumilapsik na kagad? Mahinang nilalang! Pwah! Dahil sa takot,
Na baka mapahamak pa ang mga kasama ko, pinilit kong tumayo at dinampot ulit ang mga katana. Tigilan mo sila, Mahu! Ako ang kalabanin mo! Tayong dapat magtuos! Dahil may malaking kasalanan kang dapat pagbayaran sa akin! Kaya humanda ka! Tignan mo nga naman ang taong ito. Hirap na sa sitwasyon pero handa pa rin lumaban sa akin. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Hindi mo talaga akong bibigyan ng libang, kundi ng isang totoong laban na matagal ko nang hinahanap. Alam mo kasi, sayang lang talaga ang lakas ko kung sasayangin ko ang oras sa isang lampa at matandang uugod-ugod na. Kaya dito ko sa'yo. Dahil alam kong pasasayahin mo ko. Huwag ka ng maraming pansatsat! Umpisahan na natin! Pagkatapos kong sabihin yun, umatake ang aswang na ikran. Patulak ang una niyang pag-atake at ipinangsalag ko naman ang dalawa kong katana. Naitulak niya ako ng paatras hanggang sa napasandal ako sa pader. At doon, nabasa ko ang sunod niyang gagawin. Kaya naman, agad kong iniiwas ang ulo ko dahil sa malakas na suntok niya. Dahil sa ginawa kong yun, nakakuha ako ng pagkakataon at nahiwa ko ang tagaliran niya. Dahil doon, sumigaw siya ng malakas at masamang tumitig sa akin. Katapusan mo na, Mahu! Hindi! Hindi ang kagaya mo ang magpapabagsak sa akin! Akala ko nun, Sir Blair, nasa akin na ang alas dahil nasugatan ko na siya. Pero sumobra ang pagiging kampante ko. Kaya naman, nagawa niya pang ilabas ang isa pa niyang abilidad. Yun ay ang kanyang napakabilis na galaw. O ano? Nagulat ka ba? Paano mo ko lalabanan ngayong hindi mo naman ako masabayan? Ang sabihin mo natatakot ka na. Dahil alam mong matatalo kita. Kaya ayan ka. Alam mong hindi kita kayang sabayan. Kaya gumawa ka ng paraan para samantalahin yun. Hindi na sumagot ang aswang. Pero maya-maya lang, mabilis ang galaw niyang nakalmot ako sa katawan. At hindi ko man lang siya mahuli dahil napakabilis niya. Napuno na rin ako ng galos at bigla na lang sumigaw si Lolo Ricardo. Aldred! Sa likuran mo! Ngunit sa paglingon ko, nasa likuran ko na si Lolo Ricardo at ang matatalim na kuko ng halimaw ay nakasaksak na sa sikmura nito. Lolo Ricardo! Mabilis namang hinugot ng aswang ang mga kuko niya at nasalo ko naman sa pagtumba si Lolo Ricardo. Napakaraming dugo ang lumabas mula sa malaki niyang sugat sa sikmura at ganun din sa bibig niya. Hindi lumaban kayo, pakiusap! Lumaban ka! Hindi ko na kasalanan ang bagay na yan. Siya ang humarang! Hayop ka talagang demonyo ka. Wala kang awa. Nagagawa mo pang tumawa! Eh masaya ko eh! Anong magagawa ko? Bago pa man ulit ako makapagsalita, malakas na tumawa ang aswang at papalapit na sana sa akin ang matalas niyang kuko. Pero nahawakan ko ang kamay niya, sabay ng pag-iwas ko. Hinawakan ko siya ng maigpit. Sunod nun ay niyakap siya ni Edgar. At dahil sa galit, mabilis kong isinaksak sa liig niya ang aking katana. At hindi pa ako nakontento, pinugutan ko rin siya ng ulo. Yan ang nababagay sa'yo. Mamatay ka na. Tama na ang pagkasik mo ng lagim. Hindi na makatarungan ang mga ginagawa mo. At para yan sa mga batang pinatay mo. Kasama na doon ang anak ko. At si Lolo Ricardo. At sa mga taong pinasdang mo ng walang kalaban-laban. Hayop ka! At isa pa, sabay kong isinaksak ang mga katana ko sa pugot na ulo niya. At lumingon naman ako kung saan nakahiga si Lolo Ricardo habang hirap ito sa paghinga. At mabilis ko siyang nilapitan. Lo, naririnig niyo ba ako? Lo, sumagot ka!
Oo, iyo. Naririnig kita. Lo, huwag kayong pumikita. Dadaling ko po kayo sa ospital. Wag na, iyo. Wag na. Pero bakit, Lo? Ayos lang. Salamat, iyo. Nagawa mong mapatay ang aswang. Nakamit na natin ang hustisya para sa magmahal natin. Dahil doon nagpapasalamat ako sa'yo. Ayos na ako. Makakasama ko ng pamilya ko. Iyo, ang karinderya ko. Ibinibigay ko na sa inyo ni Edgar. Pati ng bahay ko. Matagal ko nang inayos ang mga papel ng paglipat ng ari-arian ko sa inyo. Palaguin niyo yun at huwag niyong pababayaan. Ang katana itabi mo para maipamana mo pa sa susunod na magiging anak mo. Maraming salamat, iyo. Hindi, Lo. Lo, hindi. Lo, pakiusap, gumising ka. Lo, pakiusap, huwag muna. Dadali kita sa ospital. Magagamot ka pa. Lolo Ricardo! Lolo Ricardo! Paghagulgul na lang sa iyak ang nagawa ko ng mga oras na yun. Dahil isang taong malapit sa puso ko ang nagbuwis ng buhay para lang mailigtas ako. Agad ko naman binuhat ang katawan ni Lolo Ricardo habang si Edgar naman binitbit ang mga katana ko. Umuwi kami ng baryo namin at ipinaayos ang magiging burol ni Lolo. Lubos akong nagpasalamat sa kanya dahil kahit hindi niya ako kadugo, nagawa niya akong iligtas. Lumipas ang mga linggo at ganun pa rin ang sitwasyon ko. Iniiyakan ko pa rin ang mga bagay na nangyari na sa tuwing naaalala ko. At dahil ibinilin sa amin ni Lolo Ricardo ang karinderya niya, pinangalagaan namin yon, pati na rin ang bahay nito. At hindi rin naman nagtagal, umuwi na rin ang asawa ko at humingi ako ng tawad sa paninising ginawa ko. Kaya naman, nagkaayos din kami. Felicia, patawarin mo ako dahil sa mga nasabi ko noon. Mahal kita, alam mo yan. At nabigla lang ako noon. Mahal ko, umuwi ako dito kasi pinapatawad na kita. Alam ko naman kasi yun. At naiintindihan kita. Sana hayaan mo akong bumawi sa'yo. Magsimula tayo ulit. At pakakasalan kita ulit kung maaari. Ipangako mo lang na hindi mo na ulit ako iiwan. Oo naman, mahal. Hindi kita iiwan. Para din to kay Buboy. Ayoko maging malungkot siya kapag nakita niya tayong hindi nagkakaayos. Oo, Felicia, para kay Buboy. Mahal na mahal kita. At alam mo ba, napatay ko na yung aswang na sumira sa pangarap ni Buboy. Pero kapalit naman nun, nawala naman si Lolo Ricardo. Nabalitaan ko nga, mahal. Sigurado akong masayang-masaya na si Buboy ngayon. Kasi nakamit na natin yung hustisya na para sa kanya. At dahil yun sa'yo at kay Lolo Ricardo, magkakasama na sila ng pamilya niya. Alam mo, mahal, miss na miss ko na si Buboy. Namimiss ko na yung pagtawag niya sa akin ng papa. O kaya naman yung pangungulit niya. At yung paghihintay niya sa akin sa labas ng bahay. Huwag ka nang umiyak, mahal. Tahan na. Alam mo, may isa talaga akong sorpresa sa iyo kaya umuwi ako dito. At sigurado ako matutuwa rin si Buboy. Kung makikita man niya tayo. Ano yun, Felicia? Paggalis ko rito, 1 linggo lumipas. Nalaman ko na buntis ako. Magiging tatay ka na ulit. Talaga, mahal? Totoo ba yan? Oo nga, mahal. Yes! Yes!
Thank you, Lord. Thank you. Buboy anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Yes! Tatay na ulit ako! Dumaan ang mga taon at wala na rin akong nakakasagupang mga aswang at ang mga katana na ibinigay sa akin ni Lolo Ricardo ay binigyan ko ng magandang lugar sa bahay namin bilang respeto sa ipinakita niyang tapang. Nagkaroon na rin kami ulit ng anak ni Felicia. Hindi lang isa, kundi 3 at puro sila babae. Dating hiling lang yon ni Buboy ang magkaroon ng kapatid na babae, pero binigyan namin siya ng 3. Naging masaya naman ang buhay namin mula nang matalo namin ang mga aswang na ikran. Pero kahit sa kasalukuyan, sa tuwing naaalala ko ang mga masasamang bagay na naganap, hindi ko pa rin mapigilan ang hindi maiyak dahil sa sobrang pagmamahal sa kanila. At Sir Blair, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Salamat po at pagpalain ka nawa ng ating dakilang lumikha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.